Dapat kala, pati abot langit, walang mali. Igloof TV, dito ka tumambay lagi. Sa bawat palaro, dalay tagumpay. Kalapati mo, sa ulapang tunay na hari. Magandang araw mga kaebong, panibagong vlog na naman. Sa aking vlog na ito, sisimulan natin ang paggawa ng ating loft. At itong aking kinakat ngayon ay yung frame ng pintuan. At itong pintuan na to ay ilalagay natin dun sa ibabaw nung ating trapdoor. Kasi yun ay dating bubong, kaso tinanggal ko yung bubong para maging pintuan siya. So i-convert ko siya na pintuan para doon papasok yung mga ibon papunta sa viewing area. So bago ang lahat, pakikita ko muna sa inyo yung dati kong video kung saan sinasabi ko yung plano ko doon sa loft extension. So ito, panoorin. So bali idol, yung pinaka di ba pa square yung viewing, pero meron siyang extension dito. Kasi itong open na to, yan yung parang pinto pataas na ganun para doon papasok yung ibon papunta doon sa viewing. Yan. So itong parte na to, yan mula dito, ayan, papunta doon. Yun yung parang extended na cage na nakadugtong doon sa viewing. Ito bali, unang gagawin na idol, ito yung klibe nung bubong. Imbis na papunta dito, iangat natin ng konti ito. So lalagyan na, tataasan natin to para yung klibe pa ganun. Kasi yung tulo ng ulan dito pumupunta sa kapitbahay. Ayan. Tapos dito natin ilalagay yung viewing. Alright, so na-welding na natin yung frame ng pinto. Ayan, silipin natin yung pagkaka-welding, makikita nyo hindi masyadong pulido, at saka maraming mga itim-itim, kasi dumidikit yung welding rod. So hindi pa rin talaga maayos yung aking pagwe-welding, pero okay na rin dahil naidikit ko naman na maayos yung pinaka frame nung pinto. So ang gagawin natin ay kakabit na natin yung cylindrical hinge. Yun yung isa sa pinaka mahirap na parte dito sa paggawa ng pinto. Ayan. So makikita nyo, naikabit ko na yung cylindrical hinge. At nagkamali pa ako dyan kasi winelding kong direkta yung hinge dun sa pinaka frame. Mali pala yun, nag YouTube pa ako para malaman kung paano yung tama. Tapos nalaman ko yun, kailangan mag-welding ka ng kapirasong bakal at dun mo ididikit yung hinge. Mas madali ngayon yung pagwe-welding. Ayan, so tingnan natin kung maikakabit ko yan na maayos doon sa aking loft, at akit na tayo mga kaebong. Medyo masikip yung pinto natin. Pansin niyo ito, halos dikit na dikit siya. Halos sukat na sukat pala yung nagawa ko. Ayan, dito sa taas medyo may space. Pero dito medyo dikit siya. Dapat may allowance yan Siguro may yung konting buka. Yun yung konting buka na yun yung nagpasikip. Ayan ganda nung pagka skwala natin dun sa pinto, kaso dito sa mismong parte na to, dito sumikip. Ayan dikit siya dito may allowance So baka ang gawin natin dyan, paano ba, subukan nating baka pwede nating pukpukin itong side na to para medyo bumaba. Tapos lalagyan na natin, weldingan natin cylindrical. Ayan. So lalangisa na lang natin dito para gumalaw-galaw siya. Dito sa parte na yun ayos naman, may space, malaki space. Ayan. So dito na tayo magwe-welding ngayon. Alright. At mga kaebong, tingnan natin yung ating ginawang pintuan. So far ito pa lang yung nagagawa natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. So naikabit na natin yung hinges.
no, medyo challenge pa lang gumawa nito kasi kailangan pantay yung parehong hinges, kasi kung hindi magsusway yung pinto, no, effort pa yung pagwe-welding talaga. So may time na natanggal pa nga yan tapos winelding ko ulit, no? Tapos nung na-welding ko na, hindi naman magpantay yung pinto, hindi mabuksan, kaya tinanggal ko na naman, tapos welding na naman ulit. So finally natapos natin yung pinaka frame at saka yung hinges. Ang next naman ay yung wire mesh. Lalagay natin yung wire mesh, pero papakita ko muna sa inyo yung pagbukas, So dito pala yung sinasabi ko na medyo masikip, sinubukan kong pukpukin tong side na to, hindi naman halata, nagkasgas ng yung pintura. So lumuwag siya, nagkaroon siya ng space. Ayun. Tapos ayan na. So subukan nating buksan, Yun, swabe mga kaebong. Swabing yung pintuan natin, wineldingan ko pa yan ng dyan, yung kalso. Ayan, para ito yung kalso, ayan, saan. Yan, ilagay natin ang kalso para dyan tatama yung pinto. Pati doon sa kabila meron din. Yun, nakita nyo yun? Yung bakal na yun. So yun, doon tatama yung pinto. Ayan. So kasi yung gagawin natin dito, di ba nga, gagawa tayo ng viewing area. So dito sila lalabas, paakyat dito sa viewing area. Ayan. So buksan natin ulit. Yun, swabing hanggang dito lang yan mga kaebong, pero kaya pa yan hanggang dito, pero lalagyan kasi natin yan ng wire mesh, yung kabuuan na yan. Hindi pa, abangan nyo yung susunod na vlog ko, dahil unti-unti natin gagawin yung ating viewing area. Ayan, na parang isang loft na rin. Medyo lalakihan natin, isang buo. Alright. So salamat po sa Diyos at natuto tayo mag-welding, kahit papano. Sa kainitan pa ng araw na naintindihan natin yung mga welder, nahirap talagang mag-welding, lalo na kainitan, tapos sakit ka dito sa bubong. Buti ngayon medyo maliwanag ang panahon, malamig ang panahon, mahangin. Kanina mainit din naman, kaya so tayo ng ganito mga kaebong. So medyo nalabanan natin yung init, tapos ngayon ang lakas ng hangin, kaya presko. So hanggat may araw, tutuloy natin yung paggawa ng wire mesh, samantalayin natin yung pagkakataon. Tapos para magamit na rin natin tong pinto para hindi sila lumalabas. At yung pag nagawa na kasi to, pwede ko na isara yung ex machina na trap, diba? So wala makakawala. Ayan, kasi walang butas hanggat di natin nagagawa yung viewing, nakasara siya. Alright, tuloy na natin. At ayan na mga kaebong, gawa na. Woohoo! Hindi tayo makapaniwala, natuto tayo mag-welding. At nakagawa pa tayo dito sa loft natin, pambihira. So talagang lang, tiyaga lang, lakas ng loob. At saka kailangan may gamit ka para makagawa ka at
masimulan mo yung gusto mong matutunan. Katulad nga nitong pagwe-welding. Ayan. Hay, tontuwa ako dahil imbis na iupa ko pa yung labor, kaya ako na lang ang gumawa. At yun, tuwan-tuwa ako. Isang araw kong ginawa itong pinto. At siyempre dahil hindi naman tayo bihasa, kaya medyo mabagal tayo, pero kahit na ganun, masaya tayo dahil nagkaroon tayo ng isang bagong skill. Ayan. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil gagawa pa tayo ng viewing area dyan. Ayan. So pinto lang yan. Susubukan. Pero syempre kailangan natin masubukan kung bubukas ba yan o baka masira yung yung cylindrical hinge. So subukan natin. Buksan natin. 1, 2, 3. Yun. Swabing swabe mga kaebong, oh. Ayan, oh. Swabing swabe yung hinges, oh. Oh. Gagrasahan pa natin yan para talagang swabe. Oh. Ayan. So ang gagawin, ang bukasan yan, meron akong tali, lubid, tapos mula dito kasi nakasara yan yun ang plano. Hihilahin ko yan para mabigat. Ayan, ganyan ang style. So dyan aakyat yung mga kalapati natin kapag sila ay magbo-viewing. Alright, ayos. So nagawa na natin yung isang parte, yung isang mahalagang parte ng ating loop extension, yung ating viewing. Tuwan-tuwa ako kasi natuto ako mag-welding. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong nerbyosong pansier, Ebong Loop TV. Keep safe, God bless. Bye-bye!